Nagsama-sama na naman nga ang Team Waterproof Girls, kaya naman tara't samahan niyo ako mga ka-Disney. Halos nga buwan na rin ang huli naming pagkikita nitong mga to. Abay nagtatampo na talaga sila sa akin at nakailang yaya na nga, abay puro na lang palusot ang Disney. Abay hindi pa ako papayagan ng asawa ko kung hindi pa ako susunduin ng mga Waterproof Girls. Syempre nga yung cartoons na Powerpuff Girls ay 3 silang bida dun, abay hindi pwedeng kulang kami. Kaya naman dinaanan na rin namin dito yung magpapakompleto ng araw namin. Syempre nga't hindi kompleto ang samahan kung walang kalong. Pero kung kaming dalawa ni Disney Angelica ang kasama ninyo, abay sabog ang oras. Alauna na nga kami nakarating sa hideout namin at kabilin-bilinan ko sa kapatid ko na sunduin ako ng alas 3. Paano ba naman kasi may time limit ako sa asawa ko? Pero hindi nga yun natupad, gawa nga ng alas 6 na kami ng gabi dyan nakauwi. Binisita ko na nga rin po pala dito yung mga tanim ni Disney Rica, abay napakarami. Pwedeng-pwede na ngang gapangin mamayang hating gabi. Uy, habang heto naman si Disney Angelica at Panay ang tuwad dito at naninilip ng mga hinog na bayabas. Nagulat nga ako dito sa pusa ni Disney Rica, abay nakita lang ako may dalang wine, galit na galit. Paglabas ko nga ay nakakuha na ng bayabas tong si Disney Angelica. Si Disney Angelica na nga lang ang nagtour sa akin sa likuran ng bahay ni Disney Rica. Abay nagulat nga ako at mas marami pa palang tanim siya dito sa likuran. Napakaganda talaga kapag ang bahay mo ay may malawak na bakuran at pwedeng-pwede mong taniman. Abay hindi ka nga naman talaga maboboring kapag may ganito kang bakuran. Nag-i-start pa nga lang dito yung mga tanim niyang talong. Alam niyo naman yan si Disney Rica at mahilig talaga yan sa talong. Huy, pagbalik nga namin dito sa bahay ni Disney Rica ay wala pa nga sila. Hindi nga namin alam ni Disney Angelica kung saan nagpunta, kaya naman lumabas muna kami dito sa may kalsada. Sakto naman itong may-ari ng santol ay pinapakuha nga kami dito ng mga santol. Sa sobrang kahinugan nga ay naglalaglagan na nga lang at hindi napapakinabangan. Para namang hindi nyo kilala dito si Disney Angelica ay laging for the go yan. Ganyan talaga mga napapala ng mga uhaw na uhaw, nasisiraan tuloy ng mga eroplano. Abay nag-alboroto talaga dito yung eroplano ni Kuya Ryan, gawa nga ng nabigatan talaga kay Disney Rica. Lumingon nga lang ako saglit, abay ganito na kaagad yung pagmumukha ni Disney Angelica. Pero kahit nga naganda puwing na siya dyan ay for the go pa rin ang pagkuha niya ng santol. Isang bayabas at isang santol ngayon na kulimbat dyan ni Disney Angelica, abay ginawa pa naming pulutan niya. Hindi na nga rin dito nakatiis si Kuya Ryan at ayan na, lumusong na talaga. May pasungkit-sungkit pa nga sila ditong nalalaman, abay abot naman pala nila. Pagpasok nga namin sa loob ay inayos agad nila yung setup. Syempre nga natural Pilipino tayo, kaya naman hindi pwedeng mawala itong video, okay? Dahil oras nga na tumalab na yung sipa ng kabayo ay magwa-warshock na nga kami dito. Nag-start na nga ditong mag-warshock si Disney Angelica, kaya naman for the go ang mga Disneyses. Abay nahiya pa nga dito sa CCTV si Kuya Ryan. Huwag ka nga mag-alala at hindi ka naman yan kakainin. Sa mga oras nga na ito ay wala pa namang epekto yung mga iniinom namin. Maya-maya nga'y dumating na dito sila Kagawad Lomer para magpagas. Abay naubusan daw sila ng gas. Maingay kasi dito yung video okay ni Disney Rica, kaya naman pinasok na kami dito ni Kagawad Lomer at hindi nga marinig yung katok niya sa tindahan. Umalis nga sila dito kaagad at hindi man lang inabot kahit 1 minuto dahil may lakad pa daw sila. Dito nga yung napagkasunduan namin na mag-TikTok, kaya naman tinuturuan na kami dito ni Kuya Ryan ng mga step. Abay ganyan nga yung mga pangmalakasan niyang galawan. Mas nagmumukha pa kasing Disney princess dyan si Kuya Ryan compared sa amin tatlo. Pero mas magaling talagang sumayaw dyan si Disney Angelica. Abay napakalaki ng ambag niyan sa sayaw. After nga namin dyan mag-TikTok ay may dumating kami ditong bisita. Napagkwentuhan nga namin yung mga kaganapan ng nakaraan niyang birthday. At isa na nga doon yung nangyari kay Kuya Anda. Abay magpagaling ka Kuya Anda, hindi ka pwede laging absent sa inuman. Umalis nga dito kaagad si Kuya Salvo at hindi nga siya pwedeng mag-inom. Gawa nga ng may estudyante siyang kasama. Dito naman na napagkwentuhan namin yung mga buhay-buhay namin sa bawat isa. Abay matagal-tagal nga din naman kasi kaming hindi nagkita. Pero mas maraming ang ambag dito sa kwentuhan si Disney Angelica. Masyado nga seryoso yung mga usapan namin dito dahil seryoso din yung kinukwento dito sa amin ni Disney Angelica. Paano ba naman kasi tanghaling tapat ay magkukwento sa amin ng kababalaghan? Maya-maya nga tumatawag na dito yung asawa ni Disney Rica. Abay pati ako kinakabahan kung anong sasagutin. After nga namin magbigay ng mga komento kay Disney Angelica ay si Kuya Ryan naman ang nakita na pinapayuhan ka lang naman namin dito Kuya Ryan kung paano bumembang, hindi ka kasi marunong. Huwag mo nga binabaliwala yung payo namin sa iyo Kuya Ryan dahil para rin yan sa'yo for good. Pero kahit nga anong sabihin namin tatlo dito kay Kuya Ryan, abay ayaw talaga kaming pakinggan. Ano kaya kung pagbuhol Charis. Abay baka nga last na inuman na lang namin to kapag pinilit pa namin dito si Kuya Ryan. Ay, yung itsura dito ni Kuya Ryan. Anje, bembang. Anje,
Bembang, kung todo advice nga dito si Disney Angelica kay Kuya Ryan, ayan, napatili na talaga ang bakla. Alas 5 na nga ng hapon bago ako sinundo ng kapatid ko. Abay, kung hindi ko pa i-chat yung asawa ko, hindi pa darating yung eroplano ko. Pero kahit nga sinundo na ako dito ng kapatid ko, ay hindi pa talaga kami pinapauwi nito ni Disney Rica. Sabi ko nga'y maliit na baso lang yung akin dahil hindi ko talaga kaya yung Red Horse. Paano ba naman kasi maamoy ko lang yung amoy niyan? Abay, sukang-suka na kaagad ako. Paano ba naman kasi pauwi na kami dyan lahat-lahat? Ito ba naman si Disney Rica ay magpanghimagas daw kaming Red Horse? Nag-aaway na nga tong dalawa dito dahil sa sukat ng baso. Halos sila nga lang din dyan ang umubos ng Red Horse dahil hindi talaga kayang tanggapin ang sikmura ko. Pang gin at juice lang talaga yung kaya ng katawan ko. Dito ko nga lang sa video napansin na medyo may tama na nga si Disney Rica. Nung naubos na nga nila dito yung Red Horse, ito naman si Disney Rica, ayaw talaga kaming pauwiin. Magkape daw muna kami. At habang nga nagkakape kami dito, saka naman tumalab yung kalasingan namin. Hindi ko nga alam, basta nabigla na lang kami dyan at sabay-sabay talaga kaming nasiraan ng mga bait. Abay, napapaisip nga ako kung yung timplang kape nga ni Disney Rica dyan ay baka may hinalo. Dahil simula nga nang ininom namin yung kape niya, abay bigla naman kaming mga sinapian. Dito naman ay nagkayayaan na nga kaming umuwi dahil 10 oras na rin yan, papadilim na. Nagre-reklamo na nga dito yung sundo ko, abay ang tagal ko daw. Sabi ko nga wait a minute, kaping mainit. Kinabukasan nga halos alas 10 na rin ako ng tanghali bumangon sa higaan at may abokado na naman dala dito ng akin darling, kaya naman inasikaso ko na. Data sa tasukal nga lang yung nilagay ko dyan mga ka-Disney, abay for the guna. After nga namin dito magkainan, naghugasan ng plato tong akin darling. Habang ako naman ay tamang kape na nga lang muna dito sa kwarto. Inabutan na nga ng bagyo tong mga labahin ko, kaya naman ayan, bumabagyong naglalaba. Paano ba naman kasi inuuna pa yung laklakan? Hanggang dito na nga lang din po muna yung video natin mga ka-Disney. Salamat nga rin po pala sa mga supportive viewers natin dyan. Thank you for watching. Bye!